Nangyari ang national costume ng Miss Universe Philippines 2026 kagabi, April 16 sa Pangasinan. This year's national costume show woves through the waters connecting our islands, from lakes, streams to rivers, and onto the open seas, celebrating our beautiful bodies of water. And as usual, lahat naman talaga nag-standouts, lahat nga kumabog at the best talaga mga Filipino designers natin. But here are some of the natkos na talaga namang bet na bet ko. First up, albay. Isa siyang isda na matatagpuan sa Pulangi, Albay. Next, bacolod na isang mythical sea creature. Andyan din si Bohol na isa naman dikya. Bet ko din si Cabanatuan na isa namang octopus. Bet ko din ang mga huling isda ni Camiguin. Ang presentation is Cebu City and Ilocos Norte, who's portraying the Balanghay navigating from the Philippines to Hawaii. Andyan din si Iloilo City portraying one of the cleanest rivers in the Philippines. Laguna na Diyosa ng Laguna Lake at mukha lang talaga nilaban niya. Bet ko rin si Leyte na isa ring powerful sea creature. Manila, who's portraying the Kalakalan Galeon. Si Mountain Province na Diyosa ng mga palos. Si Nueva Ecija na ganda-gandahan nga lang. At si Nueva Vizcaya, who portraying the Magat River. Bet ko rin si Occidental Mindoro, who is the Apo Reef. Si Pateros na isang lumot o kanal. Si Rizal na isang bantay tubig. Nandyan din si Taguig na isang marine sanctuary. Tandag City na isang water warrior. Tuguegarao City, who's portraying the Rio Grande. And let's appreciate also the simple natkos ni Taal Batangas na siya rin gumawa at siya rin nagdisenyo. So here are my top 10 standouts for the 2026 Miss Universe Philippines National Costume Show. At may number 10, Clarissa Westram of Cotabato Province dahil ang expensive niya tingnan. And in fairness, may budget talaga sila. At may number 9, a vibrant marine ecosystem of Sultan Kudarat, Genro Xavier. Grabe yung detalye ng natkos, ang ganda rin ng presentation niya. At may number 8, Summer Island, Catherine Wardell. Miss Universe vibes talaga, Amazona feels. At may number 7 spot, Marian Arellano of Tarlac. Doon niya ako nakuha sa pailaw niya. She is portraying nga the Diyosa ng hangin at ulan. May number 6, Pangasinan. Grabe din ang effort at detalye ng natkos. May number 5, Pampanga. Ganda-gandahan lang din at napaka-Diyosa. May number 4 is Baguio City. Isa naman siyang swan sa Burnham Park. May number 3 is Iloilo Province. Like paglabas niya, napawaw ka na lang. Ang intricate ng detalye at ang ganda rin ng pagkakadala niya. At our second spot, Alex Colmenares of Negros Occidental. Simple lang naman ang natkos niya pero out of the box. Kakaiba, hindi mo inaasahang ideya at suwak nga sa lugar na nire-representa niya. Bukod pa doon, pasabog pa yung styling niya, hindi mo akalaing may short hair siya. At bet ko din yung pagka-transform niya dito as Diyosa ng mga sardinas. At habang tumatagal, nakakatakot na nga si Alex. Consistent siya since the Aqua stint. Sa mga sponsor visits, pumipwesto siya sa mga listahan, nandyan siya sa preliminary evening gown, nakapwesto rin siya sa closed door interviews, at sa national costume, nanggulat din siya. At pasabog rin siya sa mga voting staff. Sa mga puntong ito nga, hindi nga dapat matulog ang mga frontrunners. Dahil nga baka may isang Diyosa ng sardinas na bigla na lang tatatak. And finally, sa ating number 1 spot, isa ring hindi dapat tulugan. Nandyan din consistent simula nung Aqua stint, Tacloban City, Jacqueline Guljarani. From the preliminary evening gown to closed door interview, now sa natkos, nandyan siya. But speaking of her natkos, maganda ang disenyo, intricate, maganda ang pagkakadala, magandang mensahe na binibigay, at bet na bet ko yung acting niya. Grabe, hindi mo na rin talaga siya madidenay sa puntong ito. So what are your thoughts mga pageant fans? Who's your bet national costume for this edition? Comment below.